versos 44. Nagaingon ang pulong sa Ginoo ug sa mga adlaw niya ng mga harian, ang Diyos sa langit magatukod og usa ka gingharian nga dili gayud malumpat. Ni ang gahom niya na mahibilin sa lain nga katawhan. Apan kini magadugmok ug magautot niining tanan nga mga gingharian ug kini mulungtad sa walay katapusan. Magampo ta mga igsoon. Nagpaubos kami ako sa akong kaulinan niya kanimo amahan. O pinaagi sa ngalan ni Jesus na dadol ako kanimo sa pagpamuhat sa balang Espiritu Santo. Anihan usab ang ubos nimong alagad magapaambit nining mga pagtuluran gikan kanimo o Dios nga nahisulat dinhi sa kasulatan. Nagampo ko Ginoo nga gamiton mo ako sa pagpamangha. Huwag nasayon ko nga dako kayong kahimuan kung ang balang Espiritu Santo magapangunay na ako sa pagpamuhat niini, pagpanod niini, pinasikat sa mga nagsulat dinhi niini kasulatan. Nagaampo ko sa tanan nga niya karon, gikan sa pinakabatanon hangtod sa pinakahamtong sa tanan nga maaptan nining tingog. Makabaton tanan o pagtahot sa imong pulong. Natungod niya na dili na mo tugutan ni bisan kinsa o bisan unsa nga makadisturbo sa among pagpamati. Hinuon ihatag namo kanimo ang among tibuok kinabuhi karon, ang among idulungog, ang among mata, tibok namong kusog, ang among kasing-kasing. Isip timaan Ginoo nga kami tinuod nga misimba kanimo. O hatagan na mong kagawasan na magapamuhat ka karon sa ngalan ni Jesus. Amen. Are you ready? Ang atong topic mga nagsunan is Kingdom of God. King and Doom. Sumuli ang duha ka pulong nga gitugdan ginikanan sa kingdom. King and Doom. Doom. Ang sabot, kingdom. Okay, nakuha na ito. Kingdom. So, diha sa kingdom, mga kagsutan, dunay duha kabahin sa kingdom. Ayaw dyan mo pagpamilot. Dunay duha kabahin ang kingdom. Matod pa sa Isaiah 66 verse 1, this is what the Lord says. Heaven is my throne, and the earth is my footstool. Nakita ba ninyo ang duha kabahin sa kingharian? Yan ang bersikulo ha? Yes, naadiha. Una, kinigitawag heaven is the upper part of the kingdom. Doon na igsoon nato ng utana. Pastor, sa una, isaaran mi nga malangit. Karon, sa sayo naman, so may kinuha din eh. Tungod kay wa matudloy pag-ayo sa kinatibok ang bahin sa kingharian. So doon na duha ka bahin ang kingharian. One, heaven is the upper part of the kingdom. Number two, earth is the lower part of the kingdom. Sumala sa itong gibasa kaganiha na ang langit mo ang akong trono o ang yuta mao ang akong tumbanan. Mo kini ang naglangkob sa gitawag o kingharian. Hello? So listen carefully. This is just an illustration. Kaysa yung mga flat earth believers ka. Mag-isigot tartaan yan. Okay. Kingdom means dominion of the king. Dominion of the king. There is heavens and there is foundations of the earth. Doon ay pagkukuranan ng yuta. Isulti sa balang kasulatan. Ingon din yung mga kaigsunan sa Isaiah 51 verse 16, I have put my words in your mouth and covered you with the shadow of my hand. I, who sit the heavens in place, who laid the foundations of the earth, and who say to Zion, you are my people. Kung sa ingon sa Ginoo, sa Isaiah 51:16,
Humagip haluna sa Diyos ang patukuranan sa langit ug sa yuta. Mingon siya sa sayon, ikaw ang akong katawhan. God's reliability in His plan despite the wickedness of humanity. Ang Diyos kasaligan sa iyang mga plano, bisan pa sa kadautan sa mga katawhan mga kaisonan. Ingon ang Diyos sa Daniel 2:44, in the days of these kings, listen carefully, in the days of these kings, the God of heaven shall set up a kingdom which shall never be destroyed. Sa panahon ni mga haria, ang Diyos sa langit magtukod o gingharian nga dili gayod malumpat. Unsa maning mga panahon na during these days, the reign of Alexander down to papacy until the present. Si Alexander the Great naglimbong sa katawhan, pinagi sa pag-adap kunuhay niya sa Kristyanismo aron magpalapad ang iyahang political career. Nagsugod kini magagsulat sa Roman Catholic Church, RCC, headquartered in Vatican City, Rome, Italy, is led by the Pope and has global presence. Minon Malson. Unsa man ning RCC? Means, number 1, ang R, Roman. Refers to Constantine the Great, a Roman emperor adopted Christianity for his political career on 313 Common Era CE. Kasi hindi naman Romano si Kristo. He is the tribe of Judah. He is the lion in the tribe of Judah, hindi Romano si Kristo. Kaya ang RCC, intindihin natin mabuti. Unsa man ang C, that is Catholic. Constantinople's power of 324 Common Era is spreading globally. Munang nahimo siyang Catholic. Unsa man na siyang C, Church, the counterfeit ng iglesia na tinatag ni Kristo sa Sion. Matthew 16:18, 1 Peter 2:6. Counterfeit siya sa church nga gitukod ni Kristo. Kaya si Kristo wala magtukod ng iglesia sa Roma. Si Kristo nagtukod sa iglesia diha kayo sa Zion mga kaisonan. 1 Peter 2:6. So during these kings, listen carefully. During these kings, God of heaven shall set up a kingdom. Mutuo ba ta sa Diyos mga kaisonan? Daniel 2:44. During these kings, God of heaven shall set up a kingdom. Ingon diri, and the stone that struck the image become the great mountain and filled the whole earth. This is not an ordinary, a literal stone and mountain. Because this mountain, mikuyana sa kalibutan. So, dili siya literal, dili siya geographical mountain. Kaya doon na ba dahil geographical mountain na mukuyana sa kalibutan. So, doon ay duha kakalugan na si mountain. Tinood ng bukid, hill, o dunay mountain nga makalangit ng mga kaisonan. Katong damgo ni Hari Nabucodonosor na naglulagway sa 5 kagingharian, napulpok. Listen carefully, napulpok. Yan ang sakto na tekson. O, ang nakapulpok niya katong bato nga ikan sa langit, dipulpok. Dayon, ingon dayon dire. The great God has shown your majesty what will happen in the future. Listen, the dream is true and its meaning is certain. Ang Diyos nagpalayag sa iya majesty. Unsay mahitabo sa future, ang damgo, tinuod, o ang kahulugan ni kasaligan. The religion is to buy my conviction. Obrera kayo ang relihiyon, denomination ng isoon makapalit sa akong pagtuo sa pulong sa Ginoo. Number 2, the recreation of God's kingdom. Nganong doon na may ring. Ingon diri sa Psalms 102 verse 16, gitanaw na ko dahang translation.
For the Lord will rebuild Zion and appear in His glory. So rebuild, meaning to say, daan ang dunay, mga dunay gingharian, apan tukuron pag-usap. Muna, pag-ingon sa Mateo 21:5, kung dili pa tinuod itong tanan sa Old Testament, dili lang tayo sigutan sa Mateo 21:5. Ingon dito, tell the city of Zion, look, your king is coming to you. Ingon sa Luke 1:33, listen carefully, and He will reign over Israel forever. His kingdom will never end. Ining Jesus nga nagtao, mga kaigsunan, nga hari sa Sion, magahari siya sa Israel, hangtod sa kangkuran, o ang iyang pingharian dili matapos. Hallelujah. Geographical restoration of the kingdom is promised. Kining pag-restore, mga kaigsunan, sa pingharian, gisahan. Kung dili ta mo to, Aligsoon, atong nakaltasan ang kamaturan, mga kaigsunan, nga atong napatunan. Ingon sa Acts 15:16, after this, I will return, says the Lord, and restore the kingdom of David. I will rebuild its ruins and make it strong again. Ingon si Jesus, mubalik ako. O akong tukuron pag-usap ang gingharian ni David. Akong tukuron pag-usap ang mga guba-guba niini aron mahimong ligon pag-usap. Hello? So, tanawa mo isa. So, number 3, knowledge and understanding about kingdom's king. Kinahanglan doon na tayo know-how. Doon na tayo saktong pagsabot sa hari niining mga gingharian. Ingon sa Salmo 2:6, ngani nga gibutang ko ang akong hari, ibabaw sa Sion ang akong bungtod nga balaan. Listen, Jesus was installed as King of Zion, and He is the door, according to John 10:9. He is the way, the truth, and the life, according to John 14:6. And He is the chief cornerstone, according to 1 Peter 2:6. This is loaded with truth, mga kaigsunan, loaded. Ingon sa 1 Pedro 2:6, kay nahamutang sa sulat, ali karon igabutang ko sa Sion ang usa ka pangulo nga bato sa pamagang pinili, hamili o ang mutuo kaniya dili maulawan. Nganong bisag daghang mutamay nako nga wa makasabot nganong una nila arugan. Tungod kay confident ko sa mga nahasulat o bituo ko sa mga nasulat kaysa mga diksyonary o mga teaching gikan sa Bible School. Dipil ilang nahunan na ako aruganti. Pero ang mutuo, dili maulawan. Ganang dili ko maulawan, kaya nahibalo ko sa akong gituuhan. Jesus, the chief cornerstone of Zion. Siya ang chief cornerstone, ang pangulong pamag-ang bato. Foundation. Unya, kining Jesus nga mao ang bato, nga gibutang sa Sion nga pangulong bato nga sukaranan, matod pa sa Acts 4:12, only this Jesus has the power to save. His name is the only one in all the world that can save anyone. Ano man ay pastor, doon na ba dahil laing Kristo nga dili wala sa Sion na Mateo 24:24. Kaya itugha ang daghang mga meaning ng Kristo. So meaning to say, if you understand carefully, if there is preaching of Christ that is not from Zion, that is false Christ. Because the true Christ that can save humanity is the stone that was installed in Zion. So kinahanglan clear mga kaigsunan dapat likon ang atong tinuan. Jesus the only Savior. Hallelujah. Here's the update. The King has already been crowned. His laws established and His will are written. Ining maong hari soon,
Sa dihang isdawat ang Ginoo kina nato nga you are my king, you are my Lord. Meaning to say, we are his servant. Unya ang iyahang balao di na kinanglan himuon pag-usap. Naana tanan na hisulat na pag-isunan. Our role is not to vote. Hello, listen, narinig sila. Nakasulat na ang iyang mga kabaluranan o ang iyahang mga patakaran o pamagi. Nakasulat na, dili na, inahanglan ang ato ang votation. Our role is not to vote, but to represent. Not to debate, but to advance his role on earth. The throne is not empty. The crown is not for sale. And the king is not running for election. Are you under his role? Or still living like your vote counts? Ilalong baka karon sa iyahang pagdumala o doon nagyapon kay opinion alam sa imong kinabuhi. Una-una nga karon mga kaigsoonan. Number 4, the kingdom is a government. Kining kingharian na pangisgutan karon is panggobyerno. Matod pa sa Salmos 103:19, gitugod sa Ginoo ang iyang trono didto sa kalangitan ug ang iyang gingharian nagagahom sa ibabaw sa tanan. Nagagahom meaning to say panggobyerno, nagagahom ibabaw sa tanan. This is government of the king. No? Government of the king. The kingdom is not just about comfort. Sa una nagwali ko, ang mga linuwas sa Ginoo, mamanguli sa Sion, o ang kalipay anaa sa ilang ulo, ug ang pagpaya, ug ang mga pagpanghayhay, mga hanaw na, yes! But the kingdom is not just about comfort. It is about governmental alignment. Dili ka kakaplang o hustisya, niling panggobyernohan makisunan, kaya gitudlo na kining kalibutan na is wicked. Diha lamang nato makaplagan ang tinuod na hustisya sa pagdumala sa atong Ginoong Hesus. Matod pa sa Psalms 103:19, the Lord has set His throne in heaven, His kingdom rules everything. The kingdom of God is a democracy. Dili demokrasya ang kingharian sa Diyos. You don't vote for your opinions, and you don't elect the king. Your feelings don't override His way, His law. Ang imong pagbati, ang ato ang mga emotions, don't never override His law. The kingdom of God is a government with the king, laws, culture, and constitution. Are you still listening? In Isaiah 9:6, where the government is upon His shoulders. Ang iyang panggobyerno na kaniya, mga kaisun. So kingdom is a government. It's not about politics or religion. Kusang kahit ang ganda nga, walay religion, walay denominasyon, pero sige niya kung kaming denominasyon. Hello! Magpakatotoo tayo sa ating mga inaawit, mga kapatid. It's not about politics or religion, but about heaven's order with authority, rights, and ranks. Ingon sa Psalms 2:9, you will break them with an iron rod. You will shatter them in pieces like a clay pot. Bukon mo sila, pinagi sa imong sungkod na butaw, o imo silang pahilumon, dugmukon, sama sa kulunon. Sabi din, no, pag-aari sa Ginoo. So, ingon sa Psalms 2:11-12, serve the Lord with fear, trembling and bow down to Him, or else His anger will be quickly aroused, and you will suddenly die. Happy are all who go to Him for protection. Malipayon ang tanan, ulahan katong muadto kaniya alang sa pagpanalikod.
Apan alagaron nato siya nga dunay kahadlok, yukbuan nato siya. Kay basin ang iyang kasuko, muulbo o mamatay kita. Hallelujah. Tungod kay ang ingarian sa Dios dili pagkaon o pag-inom, kundi pagkamataron o pakidait o galipay diha sa Espiritu Santo. There is no peace with Him if there is guiltiness. There is conscience, kung doon ay konsensya nga nagukod ni mo, walay peace na Pinoon. Pasultihan ko ka mo iso, kung tanan kita submissive sa programa sa Ginoo, sa pagdumala sa Ginoo. Righteousness, peace, joy in the Holy Spirit. God's government extends to the earth. Tingali ni nga teaching iso, ngayon mo rare kung kadungog ini. Mahimong nakadungog lang. But to tell you, God's government extends to the earth. Ingon sa Matthew 16, umanhi ang imong gingarian, pagabuhaton ang imong kabubuton dinhi sa yuta, mayon sa langit. Buhaton ang imong kabubuton dinhi sa yuta, mayon man dito, kay ang gingarian sa Dios nagkumpuso ug langit ug yuta. Heaven is just like an upper part of the kingdom. Hallelujah. Jesus initiated the advancement of the kingdom. Si Jesus mismo, siya mismo, human niya kuwasa sa 40 kadlaw, nabuntog niya ang tulo, katintasyon sa yawa, ug nagsugod dayon siya sa pagwali, ingon siya, maghinulsol ka mo, kaya doon lang ang ginarihan sa lahat. It happened according to promise. Nahitabo ni sumala sa giingon sa Salmo 2:7. Magmantala ako sa sugo, ang Ginoo nag-ingon kanako, ikaw mao ang akong anak, gianak ko ikaw niining adlaw. Dunay misyon ng Ginoo nganong ni Asya mga igsoon, magmantala siya sa sugo. Ingon sa Lucas 4:43, apan siya ningon kanila, kinahanglan nga iwali ko ang maayong balita sa tingharian sa Dios ngadto sa ubang mga lungsod, kay tungod ni ini gipaanhi ako. The mission of our Lord Jesus in coming to this world is to preach this kingdom. Hallelujah. Iwali tingharian. Kunya, ingon sa Lucas 16:16, ang kasubuan o mga manalagna, nagpadayon hangkod kang Juan, hangkod lamang kang Juan, ang 632, apan sa panahon sa pagsugod sa pagwali ni Jesus, iwali niya ang ginarian at tagsa-tagsa katao. Nagsulod din. Number 5. Napagaw niya. This kingdom must be preached. Ining hariana kinahanglan wali. Ingon sa Lucas 9:2, then he sent them out to preach the kingdom of God and to heal the sick. Kinahanglan wali. This is top priority concern. Listen carefully. This is top priority concern. Ingon sa Lucas 9:16, apan si Jesus mingon kaniya, pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang kaugalingong mga minatay, apan lumakaw ka o magmantala sa gingharian sa Diyos. Dili bilay pwede nga mutambong sa funeral ay magwali. Wala tayo right mo Christian sa giingon sa Ginoo. You have the right to Christian God. Hello? Ako lang nasabtan ng Inggris-Puluhan, this is top priority concern. Kay grabe na kadili, supposed to be 1800. Sa 1800, supposed to be millennial reign of Christ lang so. Pero wala kayo sa Kristohanan, munahan ko karon, ayaw pag-ingon na langanan ng Diyos. Di siya langanan. Di siya langanan, hina ang imong tapa, dili langanan ng Diyos. Basig wa pa ka na apil sa lista. Hallelujah. Ingon sa buhat o no Christ, nga kanila usap pinagsidaghang mga pagpamatuod, nagapakita siya nga buhi, sa tapos siya magantos,
nga siya nagpakita kanila sulod sa kapatan kaadlaw ug siya nagasulti kanila sa mga butang nga mahitungod sa gingharian sa Dios. Kinahanglan iwalin igsoon. Magantos ang kabuhatan, mabili mong tabang niya. Nga, ingon diri si Pablo, nga nagawali sa gingharian sa Diyos o nagatudlo sa mga butang may tungod kang Ginoong Kristo sa bukos na kaisod sa walay bisan kinsa nga nagabilit kaniya. Doon na ba yung dilit na ako diri? Wala. Si Pablo wala yung dilit niya. Pero ang kaway son, yung dilit. Daghan ang biyay-biyay na kung sa ano. Dili ko magpapugong. Iwalay na ko ang iwalay ni Jesus, iwalay ni Pablo. Ang gingharian. Ikaluno. This kingdom was obtained by His people. Kining gingharian nga giwalay was obtained by His people. Kaya giwalay ni Jesus, panlimbasok kamo sa pagsulod sa puntahan na masipit. It was obtained, ingon na Lucas 12:34, ayaw kahadlok, jutay nga panon, kay mao ang gikaymutan sa inyong amahan, ang paghatag kaninyo sa gingharian. It was obtained. Hallelujah. Lucas 16:16, ang maayong balita sa gingharian sa Dios giwali, ug ang tagsa-tagsa katao namugos sa pagsulod niini. Buhat 14:22, ingon ako di si loaded with truth. Nga nagpalikon sa mangkalag sa mga tinunan, nga nagpalikon sa mangkalag sa hindi na kalag na kamdihan. Ang kalag ng galingon. Sa pagtambak nga managpadayon sila sa pagtuo, luwas na no? Nagpadayon sa pagtuo, luwas na. O nga pinaagi sa daghang mga kagulanan, pinaagi tagdagang pagsulay. Kinahanglan nga musulod kita sa gingharian. Dili kay mutuo lang luwas na okay na. Limbungan tayo so, hindi komersyal ang kaluwasan nga human nagibuhat ni Jesus. Kanang kaluwasan sa pagko human nagibuhat ni Jesus. Hindi na kinahanglan ni komersyal. Kung maulang na igsoon, so hindi na kinahanglan magtingong-tingong tali. Mana-mana. It's finished. Purchase. Already. Muna magtingong-tingong ta. Kaya hindi lang pagtuod sa kundi kinahanglan mo sulod kita sa gingharian sa Diyos. Kanos ka musulod. O anong tingin ka ron? Pasig mahisama ka ni Lucas 3:25 hanggang 27. Na nanuktok sila, ayan sila nuktok sila doon. Mga tao sa Amripad sila doon na manuktok na. Kung sa may ingon sa Tagias Balay. O kailan ninyo. Sama sa adlaw ni Lord, maoras ng hamon, ang mahitabo, pinibalik sa inyo. So, kanusta ka musulod? Kolosas 1:13, nga nagluwas ka na to, gikan sa gahom, sa kangit-ngit, o nagbalhin ka na to, natos gingharian sa iyang hilong mga anak. Nga kanina nakabatong kita sa atong pagkubos, sa pagpasayro sa atong mga sala. Ang mga naluwas karon wala man sa gingharian na balhin, at tuman sa denomination. So, dakong problema. Hallelujah. You have come to Mount Zion, the city of the living God, to the heavenly Jerusalem. Therefore, we must be thankful that we have a kingdom that cannot be shaken. We are destined for the kingdom, not for the denomination. Nga naman, Pastor, nga imo bang dibangin ang gingharian ng denomination? Yes, dako po nagbangin. Because we are destined for the kingdom, not for the denomination. What is denomination, Pastor? Denomination is a name or label given to a particular category and classification. Muna nagkabulag-bulag ka karon, anong nagkabalibay ka karon? Tungod kay kusog ka ng kantao, walay relihiyon, walay denomination, pero ang binuhatan, exercise kanuna sa denomination. Ang leadership, exercise kanuna sa denomination. Nakin yung mga members ordinary, wala na sila hanawin. Kaya hindi sila muhimo o denomination. Ikaw karon pastor, asa mo ka ng membro ng denomination? Isip-isip. Listen. We are not destined for we are destined for the kingdom, not for denomination. Listen. Denominations are Babylonian mindset.
Ako pamatudan niyo karong minsan nga ang denomination is Babylonian mindset. Kung saan itong denomination? Denomination means a name or label given to a particular group. Kung saan kanilang denominations? This is Babylonian mindset. Muna yung mga mindset, panguna-una, idea sa Babylonia. Asa mabasa, Pastor? Genesis 11:4. And this said, come, let us build a city and a tower as its top in the heavens, and let us make a name for ourselves. Mananahan nyo ng kasiguruhan ni John. That is Babylon mindset. Ali, maghimo po tag-ato dire. Bila ray pagpaprintak tarpaulin ni Bitay sa balay. Himo po tag-ato. That is Babylon. Nagtakuban kami soon nga mura po. Anghel mura po. Kwalison. Pero Babylon din ang mindset. No? Maghimo kita. Ako daghan ako ng chance soon na magkipagtukod. Hindi ka magtukod. Magtukod na buta. Humana na tukod. Maapil na lang ta. Kaya ka na, iyan so let us make a name for ourselves. Mauna hinungdan sa pagbahin-bahin o pagkundok-kundok. Kunya ang sama iingon sa Ginoo. Listen to me, carefully. Tinuod bang isulti ni Pastor Rinos? Tanawag mayo tutungi. Ipasidalan ko kamo pag-usap. Nakadto sila nga nagabuhat sa maong mga bulan. Dili makapanunod sa gingharian sa Diyos. Meaning to sila kasumpaki gayon ang denominasyon o kang gingharian. Kaya katong maghimo aning sa dili magil kasunod sa gingharian sa Diyos. Kanos amang kamalikawas ni ining paggahin-bahin pagpundok-pundok. Kung magbiya ka sa sistema, sa denominasyon, o mo, gapos mo impress ka sa kingdom mindset. Dili naman kamalutulan ng isa. Yang pastor, nahiusa dahil mo ang tanan. Wala. Dili ta makahimo pag-iusap tanan, kaya maghiusa ang tinuod na karnero. Amen ba? May usa ba din ang lubong na nagpakakarnero? Dili. Ang mahiusa isun katong ang tinuod na karnero. Juan 10:27, nakaila ko sa mga karnero sila mati o bisunod ka na to. So, karon dili ka ma-appeal din sa Galatias 5:20-21. Find a way. Huwag talisod-lisuras kinagison. Ayaw pag nahunakon nga. Nga manin. Gilisod-lisod ba tas ginuwala? Gideklara na niya ang ulong arabiya. His word is a lamp unto our feet and a light unto my path. Dili na ta dapat masalaan kay naa na ang pulong isulat ka. Sama sa akong giingon nyo ka. Di pakita nyo isulat na. Ganun masahaan ko man tayo. The modern church has forgotten this. Trying to turn the kingdom into social club. Sabi na ito, social club ang atong diapilan. Business corporation, cooperative or association. No. No. Bylaws of the Security and Exchange Commission, SIC, are for material practice only. Dapat ining sikta na ito kagitokod. Ang intention dapat, pag-secure lang. Meaning atong properties na makama kaya aron makabatong putag kasiguruhan nga walay mga kadaghan na kaayong buhat sa yawa igsoon ka piting dasiga pagsugod tungod kay walay luti simbahan nangabungkal sa sila so insakto ninyong ibuhat mga isuna sabi sa kung sa mga lubong nga mo na hindi makaimos pagbungkal pero this is just for the security of our properties in these material things. Not never to govern spiritual matters. Ayaw tugutin na malaman sa sikta, sa Security and Exchange Commission, gobyerno sa mga espirituhan ng mga butang. Are you listening? Ayaw tugutin so. If you continue to enforce denominational structures, listening. If you continue to enforce denominational structures, you are compromising the pattern of this world. Moral tagatubod aneo association cooperative. Kung magtuko ka cooperative nung mga mga patakaran imo higit po sa mga membro. Kay doon ang may objective dyan.
Kung cooperative, doon na yung objectives. Magbahin ka sa dividendo, mga abot niya. Niya kayo diri, impos din mo diri ang mga balaod gikan sa sikta. Kung sa may bahin sa mga membro, dahil yung sa may bahin sa membro diri. Di ba spiritual na butang? Kung sa may kalabutan sa panggobyerno sa yuta, ninining simbahan. This is kingdom government, mga kaigsoon. Kung sa may ingon sa Ginoo, listen, tanawa ang Biblia. John 18:36, Jesus answered, "My kingdom doesn't belong to this world. If it did, my followers would have fought to keep me from being handed over the Jewish leaders." No, yun si Jesus, my kingdom doesn't belong to this world. Natuo mo kung makipusal ka kamaturan, mahinuot ang tanan. Never. Kahit mostly in this world, kinibuto ka na mostly karnal. Kadaghanang karnal, dili kasabot sa kingdom mindset. Muna ako nakasabot ako, bisag kontrahan pa ko, bisag magtutok pa, kontrahan ko magtutok. Bisag pag-ingnon pa ko diha na, tinuod din ang imo. Wala ko i-introduce na ako. Nagtukod ka, wa ko'y gitukod nga ako. Ingon mo, convert lang ko. Tungkol kinag-ingon ang Isaias 1:27, luwason sa Diyos ang sayon ng ang ilang mga nakabig. So nakabig lang, huwag na tukod ako. Hallelujah. This is the right procedure. Dapat you professionals must judge rightly. Listen, this is the right procedure. Colossians 1:13 and 14. Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman sa atin, church. Listen. Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman, church. Called from darkness to light. At, mayroong at, naglipat sa atin sa kariyan ng anak ng kanyang pag-ibig, na siyang kinaroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Mga kapatid, meron pong kinaroonan ang mga niligtas ng Diyos. Meron pong kinaroonan sa kaharian ng minamahal na anak. Andoon po ang katubusan at kapatawaran ng ating mga kasalanan. It's not denomination. Dapat hindi denomination ang kinaroonan ng mga niligtas. Here's the hard truth. You don't get to redefine truth and rewrite scripture. Hindi dapat nga i-redefine na lison na ako'y ikalantugin. Iyan yung pangitanon sa sampol. Ingon siya na ako nga, baptis lang is Jesus. Ano siya? Iyan din ipangita sa Greek. Word nga baptist. So nagtuo siya nga malipungan ko kinali sa pag-Greek niya. Asa mabasa nga baptist Jesus. So you don't get to redefine truth and rewrite scripture. You don't get to vote on morality. Hindi ako pa kayo ng problema. So, ako pa kayo ng buhaton ng marunong. Hingon sa Ephesians 5:5, being greedy, indecent, or immoral is just another way of worshiping idols. You can be sure that people who behave in this way will never be a part of the kingdom that belongs to Christ and to God. Dapat ba mo diya? You don't get a ballot. You get a choice to submit or rebel. Dora may tanong sa submit or rebel with eternal consequences. Hallelujah. Kaya ang pagkabahin-bahin, ang pagkapundok-pundok,
ipasidaan na ni Pablo na walay luna sa gingharian sa Diyos. Na kung walay luna sa gingharian sa Diyos, tino kaka na itambog sa linaw ng kalayan. Sumala sa Isaiah 20:15, kan sa mga ngalan mo ako kapagi sa libros kinabuhi, itambog sa linaw ng kalayan. Munang inyon din sa 2 Peter 1:10 and 11, therefore, brothers and sisters, rather be diligent to make your calling and election sure. For if you do these things, you shall never fall. So an entrance shall be ministered to you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Enable us to make. Lisod ba? Dili lisod. Ang lisod kay dili kamuto. Ang lisod kay doon na kay pride. Dili lisod. Ingon si Jesus, you are God's children. He sent Christ Jesus to save us and to make us wise, acceptable, and holy. Dili lisod kay siya mismo mamuhat sa atong kasing-kasing. Kay kumuto ta, nagpaubos ta, siya mismo mamuhat sa atong kasing-kasing. Filipos 2:13. Ingon siya diri sa Piladiag 1:6, ug siya naghimo siya mismo. Ug siya mismo naghimo kanato nga usa ka gingharian, mga saserdote alang sa iyang Dios ug Amahan, kaniyang himaya ug ang paghari ngadto sa katuigan nga walay katapusan. Christ Jesus enables us. Si Jesus mismo naghimo nini para nato. Wa ka makilusara. Diha kaniya walay posible. We can say, I can do things through Christ who strengthens me. Through Christ. Mahimo nato dili lisod. Ayaw pag-ingon kalisura ko na, pastor. Asay na kalisudan na. Asay na kalisod. Usahay maminaw ta siyawa. Muhulog ng yawa. Tanawa lagi kita. O, tanawa ako. Nasupon na buka. Mutuwa ka siyawa. Ayaw. Cancel doubts. Erase doubts. Believe in God. Tanaw, nagsabat po ka sa mga anak. Nagkasalanan ng kakaanak. Subat kung mga sabat ko. Dibuat ni Jesus ang mga lamisa diha sa templo sa diha na kaplagan niya. Gawain din si Jesus, purwa sila malikas. Amen ba? Kita sulog-sulugon to siya ba? Nga masukugan kita, inyo na lang. Oo, tanawa lagi. Wa makamit si Crispo mga kaisunan. Wala nakilantugi si Pablo sulod sa sinagoga. Hallelujah. Pinadaya kong si Disuludin. Og mibudyong ang ikapito ka manulda og misunod ang dakong mga tingog dito sa langit og sila nagaingon ang gingharian sa kalibutan nahimong iya sa atong Ginoo og sa iyang Kristo og magkahari siya ngadto sa katuigan nga walay katapusan. Ari lisin. Usbo na ko basa. Og mibudyong ay kapito kang nulunda og misunod ang dakong mga tingog dito sa langit. Og sila nagaingon, ang gingharian sa kalibutan, nahimong iya sa atong Ginoo o sa iyang Kristo, o maghari siya ngadto sa mga katuigan nga walay katapusan. Simingon mo nga, puro nyo magsasiyo ba niyo? Saksiyo ba? Saksiyo ba kasulat na? Siwan. Amen. Si Juan ang nasulatan na, lilisak sa iyo ba? Saya na to, matunaw mo ng kalibutan, pastor, hindi man dissolve ang inyong sila. Heaven and earth shall pass away. Wala mo yun. Heaven and earth shall dissolve. Restore the kingdom of God. Fulfilled according to prophecy. Tanang mga Diyo ang kamaturan magapangitabo karon sumlabot nakasulat na nadaan in the foreknowledge of God. Ingon sa Salmo 2:8, kanako mangayo ka, listen. Kanako mangayo ka o
kanimo igahatag ko ang mga nasod nga imong panunod o mapanakiya mo ang mga kinatungyan dapit sa iyong tao. Nindot ay kayo nang mabasa kag Biblia magtuntag mga igsoon. Kana bitang magtuntag nga kaya kita nang nga anis sa Ginoo wala na pa yung mga taong ipasangitan mo ni sa Bible school. Wala na. Nasulat na dyan sa kamaturan, imo na lang kung hanabi at tanan. Kung muna akong imo. Nakita na ko, ingon ang Ginoo. Kanako, mangayo ka, o kanimo igahatag ko ang mga nasod. Nga imong panunundon, kung panagiya mo ang makinatungyan dapit sa ito. Kaya di ay, karon nasabtan na to, nga ang gingharian dahil nabahin sa duwa. Ang langit, yung trono, o ang yuta, yung tumanan. Karon sa una, half-truth man. Magluto-luto sa langit. Half-truth. Di ba half-truth na iso? Kanang inig ka lo, kahanto na sa langit, magluto-luto ka dito. Half-truth na. Kaya ang Biblia nag-ingon, langit, akong trono, ayuta, akong tumanan. So what we have today? Samantala, kasabta naman nato, magniriyan sa Diyos, pagnumala niya, ang nasabta nato, magniriyan sa Diyos, dunay hari na si Jesus, nasabta nato karon ang magniriyan sa Diyos, pang-gobyerno, kung wala tayo katungod, dili siya iligtas ka. Dili ta pwede kuingon nga, puto ta, pastor, okay, kung sa'y balaod sa Diyos, dili tayo, dili ta pwede mo puto. Humanadaan ang iyong kabalawan. Kung nasabta na ito karon nga iwali ini, kung nasabta na ito karon nga musuluntan ini, kaya di balik sa Ginoo, pasigulahin ng tanan. Kung nasabta na ito karon, kung kinsa ta, napabakas television, o kingdom citizen ka na. So it's a choice. Ikaw makisugbi sa Diyos, yung sa Diyos Lord. Ilatag na, magkamaturan. Settle yourself. What are we to do? Good news. But we are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light.